I-click ang bahay oras para makapasok tayo. Salamat sa tulong sa paghahanap ng nawawalang kamay ng antigong orasan. Makakalabas na tayo sa Reloville para maikabit ang nawawalang kamay sang orasan. Halika at ikabit natin ang kamay ng orasan. Halika at ikabit natin ang kamay ng orasan. I-click at i-point sa ika-12 ang malaking kamay ng orasan upang mabuksan ang pintuan para sa huling gawain. Balikan natin ang mga mahalagang sandali sa module na ito upang maaalala mo ang mga natutunan. I-click ang plus sign para sa susunod na punto. I-click naman ang minus sign upang makabalik sa nakaraang punto. Ang 12 oras na orasan o 12-hour clock ang karaniwan nating ginagamit. Dahil mayroong 24 na oras sa isang araw, 2 beses na umiikot ang 12-hour clock sa buong isang araw. Ginagamit ang AM at PM sa pagtukoy ng 2 bahagi ng araw sa 12-hour clock. Ang isang bahagi ng araw ay mula hating gabi hanggang ikatanghali ng araw o 11:59 ng umaga. Ang AM ay nagmula sa salitang Latin na ante meridian. Anumang oras sa AM ay nagaganap mula hating gabi hanggang katanghalian. Ang isang kalahati ng araw ay mula alas 12 ng tanghali hanggang hating gabi o 11:59 ng gabi. Ang PM ay nagmula din sa salitang Latin na post-meridian. Ito ay tumutukoy sa pagitan ng tanghali at hating gabi. Ang mahabang kamay ng orasan ang nagsasabi ng minuto. Ang maiksing kamay ng orasan ang nagsasabi ng bawat oras. Ang bawat oras ay binubuo ng 60 minuto. Ang isang oras ay binubuo ng 60 minuto at ang ika-4 na bahagi nito ay katumbas ng 15 minuto. Ang 24 oras na orasan ay karaniwang ginagamit sa mga scientificong gawain. Kilala rin ito bilang oras pangmilitar. Tuloy-tuloy lamang ang pagbasa sa oras sa 24-hour clock. Halimbawa, pagkatapos ng 1200 hours, ang mga kasunod na oras ay 1300 hours, 1400 hours, hanggang sa 2300 hours at 00 hours na siyang katumbas ng alas 12 ng umaga o 12 AM sa 12-hour clock. Magkapareho lamang ang paraan ng pagbasa at katumbas ng minuto sa 12-hour clock at 24-hour clock. Sa pagguha ng pagitan ng oras at minuto sa 12-hour clock, mas madali kung kukuhanin muna ang mga buong oras sa pagitan at isusunod ang pagitan ng huling oras at ng natitirang minuto. Mas madali ang pagkuha sa pagitan ng minuto at oras gamit ang 24-hour clock. Ang pamamahala sa ating oras ay mas mapapadali kung matututo tayong gumawa ng ating schedule. Makikita natin sa schedule ang oras at mga nakatakdang gawain para sa partikular na oras.
Ngayon ay sigurado akong handa ka na para sa mga challenges na nakahanda para sa'yo. I-click ang start para magsimula. 15 minuto matapos ang ika-4. Pagbutihin pa. 12:35. Pagbutihin pa. Si Mang Berto ay nag-umpisang magpagbutihin pa. Si Aling Flor ay nagsisimula. Kung nagsimulang magbiyahe si Mang Lito sa oras na 7:04, pagbutihin pa. Binabati kita sa pagtatapos ng ating aralin. Inaasahan ko na marami kang natutunan. Magkikita-kita tayong muli. Paalam!